Hello po, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan, mga kababayan. Muli po inyong lingkod, si Kamanong po. Samahan niyo po at tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. At komentuhan po natin muli. Ito po si Atty. Topacio. At totoo po ang sinasabi niya. Habang dinadala po tayo at yun naman po talaga ang gusto nila, nadalin lang po tayo at dalin lang po ang issue sa impeachment ng Vice President para po makalimutan na natin lahat ang ginawa po nilang anomalya sa ating bansa. Kaya po ang sabi nga po ni Atty. Topacio, gusto nilang kalimutan para po tayo habang busy sila sa impeachment ay gusto po nilang makalimutan natin ang mga pinagagawa nila. Ito po, ano po yon? Ipapaliwanag po ni Atty. Topacio kung ano po ang pinaggagawa nila sa atin. Congressman Tevez, Oh. ano siya kontrang-kontra siya rito sa Maharlika Fund. Di ba Doon yung Maharlika pa. Fund, yung sovereign wealth fund daw natin na Opo. kinuha yung sa PDIC, sa, Oh. kung sa lahat ng mga pondo ng gobyerno kung saan-saan, Lahat ng sa health. kayamanan, oo. Inilagay dito, ito daw ay kanilang, daming nawala ng pondo rito. Nilagay lahat dito. Bago yung nagmamanage ito, isa palang tao. Oo. Yung presidente pa lang ng Maharlika, 1,000,000, isang buwan ang sweldo. Oh. Wow. Naging sovereign, ang namanage yung wealth niya hindi yung wealth ng taong bayan. Katawa-tawa pala ito kung ihahambing mo sa mga sovereign wealth fund. At Oo. walang kwenta pala ito. Aray ko. Ito Opo. ito ang halaga ng sovereign wealth fund natin ay number 76 out of 109. Ibig sabihin, kulelat na naman. Alam nyo, hindi po ako natutuwa pagka napapahiya ang Pilipinas. Kaya lang kayong gumagawa Napapaliwala Napapahiya tayo. natin Ito mo naman ang assets pala nito, dito ka magtataka Tingnan natin to Ito baka kung ano-ano namang kalokohan na naman dito. Hindi ko sinasabing meron Opo. Dati pala, noong 2024, nung nagsimula yung sovereign wealth fund natin, ang assets ay nasa $8.9 billion. Wow. Pero ngayon, 2.2 billion na lang. Saan ang punta yung difference? Di ba dapat tutubo tayo? Yun nga Ba't nawala? Ewan ko, baka nalinis tubo. Ay, Grabe. nawala Oo nga. At ito pa ang nakakatawa, Ito tayo ang pinakamaliit. Parang ako pala to. Kita mo, sa ASEAN region na sovereign wealth fund. Ayan. Kita mo. Pinangunahan pa ng Singapore yan, ha? Tayo ay 2.2 billion, Opo. US. Alam mo ba kung magkano sa Singapore? Magkano po yun? 936 billion! Diba? Grabe. Wala pa tayo sa butal. Yung 6 billion. Where's the money? Butal. Oh. 3 digits, Grabe. 936 billion. Billion. Konti na lang. Oh, Isang my trilyon God. na. Ito na. Meron pa sila, Yung Temasek, 323 billion. Grabe. Di ba? Indonesia. Oh. Indonesia. Opo. Sige. 230 billion. Grabe. Tayo, 2.2 billion. Ang Bagsak tayo, no? Brunei, 73 billion. Aray. Di ba tayo? Kwek, kwek. Ang Malaysia, 31 billion. Tayo, Kwek, kwek. 2.2 billion. Bakit yung 8 billion naging 2.2 billion? Alam nyo, yan, Grabe, no? hindi natin nakikita yung mga yan kasi inaabala tayo ng administrasyon dito sa impeachment. Nakakalimutan na natin yung flood control pero ayan na naman hindi na naman natin makakalimutan yan sa pangyayari. Nakakalimutan na natin yung gintong binenta. Yun na. Nakakalimutan na rin natin itong Maharlika at yung mga insertions, hindi natin po napansin. Hindi pa. Tapos na yung argumento sa Supreme Court at Congressman Tevez. Grabe, no? Grabe pala ang nawalang pera sa Pilipinas. Nawala po. Yan po. Grabe po ang ginawa nila dyan sa Maharlika pala.
At talagang ginagawa po nilang panakipbutas para po hindi lahat ito mapag-usapan. Kaya po dinadala po sa impeachment. Ganon din po ginawa nila sa flood control. Di ba? Pinipigilan nila para hindi po pag-usapan dahil mabubuko po sila. Nakita niyo po? Yung pera po na sinasabing dapat ay kumita. Yung sinasabi nga nila, sovereign wealth fund. Pero nanggaling po tayo. Ang inilagay po nila dyan na pera po ng taong bayan, mga kababayan, $8.9 billion. Ngayon po ay $2.2 billion na lang. Saan po napunta? Mga kababayan, ang $6.7 billion. Saan kaya napunta? Sinasabi nga po ni Atty. Topacio, sana, di ba tumutubo? Nasaan ang tubo? Nalimas? Pati ang kapital, ubos? 2.2 billion na lang kapital? Dito po sa Maharlika Investment Fund? Unbelievable. Kaya nga po napag-iiwanan na ating bansa. Sa 100 plus, nasa 70 plus tayo. Pagdating po sa sinatawag po na Sovereign Wealth Fund, 2.2 billion na lang. Samantalang yung mga bansa, mga kababayan, 300 plus, may 70 plus, may mga 100 plus billion dollars ang kanilang Sovereign Wealth Fund. Samantalang tayo, 2.2 billion na dating 8.9 billion. Kaya ayaw nilang pag-usapan at ayaw po nila itong pumutok. Ayaw nila, pati po ang mga media nating malalaking media, hindi po binabalita ito. Ayaw po ibalita. Pati nga yung katatapos lang na oral argument sa ginawa po nila sa budget, di po ba, na-i-vlog na po natin yan, na isang damukal din po ng pera ng taong bayan na inilagay nila sa mga unprogram appropriation. Hindi po ba? Kaya nga po naging ugat ng korupsyon at isang damukal na flood control ang hindi nakita ng taong bayan at wala po silang nagawa na malalaking programa at proyekto. Katulad po nito, $8.9 billion. Ngayon ay $2.2 billion na lang. At ang tangi lang po na nailagay nila dyan sa Maharlika Investment Fund, ayon mismo kay Atty. Topacio, ay yung presidente pa lang. Presidente ng Maharlika Investment Fund na kumikita po, sumasahod po ng 1 million pesos per month. 1 million isang buwan ang kita. Nakita nyo po? Presidente, kumikita na 1 milyon isang buwan. Pero yung kanya pong pinipresidentehan, yung 8.9 billion na puhunan at kapital, ngayon po ay 2.2 billion na lang. Grabe, no? Grabe silang mag-ubos at maglustay ng pera ng taong bayan. Wala pa po dyan ang ginto. Wala pa. Hindi pa po kasama ang ginto dyan. Pati PhilHealth. At hindi pa rin po kasama dyan ang mga asset ng bansa na pinagbebenta nila. At hindi pa rin po kasama ang mga inutang nila. Hindi po ba? Napakarami po na issue pagdating po sa kaperahan na ayaw po itong paputukin at ayaw po talaga itong ibalita ng malalaking mainstream media, mga kababayan. Kaya po ang nagiging kawawa ang taong bayan. Tayo po ang nagsasakripisyo. Kaya nga po, mga kababayan, kaya nga alam na alam po natin ang galawan na talagang maraming nakinabang sa dami ba naman ng pera na trilyon at bilyon na pinag-uusapan, may dolyar pa. Kung yan po ba ay hindi natatapalan ng pakinabang, sa tingin nyo, hindi po putok itong issue na ito lahat pagdating po sa issue ng korupsyon at mga pera na inilalagay nila dito sa sinasabing makakatulong at kikita na Maharlika Investment Fund na ngayon ay 2.2 billion na lang na dating 8.9 billion. Sa tingin nyo, kung wala pong natatapalan at nakikinabang, lalo-lalo ang mainstream media, malalaki, di umano, hindi nila papuputukin ng katotohanan, bakit pinagtatakpan? Hindi po ba? At syempre po mga kababayan, wala po silang ginawa at wala po silang ipinagmamalaki sa mga Pilipino. Wala.
Ang tangi lang pong naririnig natin araw-araw ay puro po politika at puro po pagpapabagsak sa mga kalaban nila sa politika. Pero wala po silang ibinabalita sa mga Pilipino na malaking achievement nila. Napakalalaki po ng pera na hinahawakan nila, pero wala po silang maipagmalaki na mga proyekto na kapalit ng pera na ubod na laki na pinopondo nila. Wala tayong nababalitaan na ganito na karami katulad ni dating Pangulong Duterte na isang damukal na proyektong natapos. Build. Hindi po ba ngayon? Wala. Lahat po ng sinasabi halos ng tagapagsinungaling ng Malacanang ay puro po sa politika. At wala pong kapalit ang pera ni Juan de la Cruz na trilyon-trilyon na budget taon-taon. Wala. Puro po ayuda ang mapagririnig mo. Ayuda, mga kababayan. Isang damukal na ayuda. Kaya nga po, pag nilagyan mo ng logic ito, kaya nga po, wala na po silang planong pagandahin at ayusin ang bansa. Bakit po? Dahil nga po sa mga issue na ito. Napakaraming issue ng korupsyon. Sa tingin nyo, gagawa pa sila ng maayos? Dahil kung mawawala sila sa kapangyarihan, lahat po ng ginawa nila mula umpisa hanggang ngayon, mga kababayan, ay pananagutin po nila yan sa batas at sa mga Pilipino. Kaya nga po mga kababayan, ang natitirang panahon nila sa kapangyarihan ay gugugulin po nila para po proteksyonan ang bawat isa sa kanila. Dahil kung sila po ay hindi magtatagumpay sa mga ginagawa nilang pagpapabagsak, doon sa tao na pananagutin sila pagdating ng tamang panahon, mga kababayan, yun ang pinakamasakit sa kanila. Yung sila ay managot at isuka pa ang mga ninakaw nila at makulong pa sila. Kaya nga po lahat po ay gagawin nila, mga kababayan, at gamit po ang pera ng taong bayan di umano para po lahat po ng magagawa nilang paraan at gagamit na sila na kamay na bakal di umano. Huwag lang mawala sa kapangyarihan dahil nga po sa dami ng atraso sa mga Pilipino. Isang damukal po na atraso at kailangan po itong panagutan. Kaya nga po nakikita po natin kung ano po ang trabaho nila ngayon. Lahat po ng departamento ng gobyerno, pati institusyon, kongreso, mga kababayan, nagsasanib puwersa dahil nga po naging sindikato ang bansa. Dahil nga sa laki ng pera na pinag-uusapan kay Atty. Topacio pa lang yan. Paano pa yung nalalaman ng Vice President? Sige nga, hindi po ba? Maraming salamat po, Atty. Topacio. Ingat-ingat po kayo. Baka isang araw po, nasa kulungan na rin kayo. Ingat-ingat po kayo. Maraming salamat po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo po na nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga nagpapatuloy po na nagsusubscribe, thank you po sa inyo. Mga kababayan, shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Kay ako si Pilam, Ani Jo, Jem Aris from United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis po tayo. Kailangan po natin magtiis. Paalam. Bye-bye.